So tayo po ay ni-rapture na po ni Jesus. Yan po ang ating napag-aralan doon sa pinakahuling vlog na ginawa ko a while ago. Ngayon, since ni-rapture po tayo ng mahal na Panginoong Hesukristo, ano naman ang ating gagawin sa langit? Yan naman ang ating pinaka-exciting na topic for this afternoon, cloudy afternoon. Humid afternoon as usual. Mainit po, kaya nga po hindi ako masyadong mapakali mainit. So sabi ko, I'm gonna do another vlog related dun sa ginawa ko a while ago. Okay, so since na-rapture na po tayo, wala pong naiwan ha. Walang totoong mananampalataya ang maiiwan. Okay? All believers. Ngayon, bigyan muna natin ng diin yung believers. Sino po ba ang mga believers? Natanong niyo po ba sa inyong mga sarili, sino po ba mga believers? Believer ka ba dahil pinanganak kang nasa Christian home? Believer ka ba dahil sumasamba ka tuwing linggo, nagsisimba ka, may Bible kang dala? Sumasama ka sa youth camp, sumasama ka sa mga pastor and all that? You know what? Hindi po. Believer ka kung naniwala ka na namatay si Hesukristo para sa'yo at sapat na yung kamatayan niya sa cross para maligtas ka. Yun po ang totoong believer. Naniniwala ka na matay si Jesus para sa'yo at si Jesus lang ang tanging daan sa kalangitan. Remember yung sinabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the light. No one cometh to the Father but through me or by me. Okay? So si Jesus lang ang tanging daan o susi patungong kalangitan. Wala na pong iba. Delikado yung magsabing, yes, believe in Jesus, but mabautismo ka. Believe in Jesus, but magsimba ka. Yes, believe in Jesus, but mag-Bible study ka. No, no, no. While maganda naman po yung mag-Bible study ka, mag-gather tayo, kahit anong araw ng mga believers, maganda po yan, pero wala po yung kinalaman sa salvation. Ang salvation ay purely dun sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag ba? So, if you already believe in Jesus as the only way, the truth, and the life, patungong langit, may good news ako sa iyo. Mararapture ka. Hindi na mawawala ang salvation mo, forever saved ka na. Okay, let's proceed. Nirapture na po tayo ni Jesus. Nagkagulo sa lupa dahil nawala po tayo. Okay, natural. Banggaan yung mga eroplano, banggaan yung mga sasakyan dahil yung mga piloto roon na born again, na-rapture. Ganon din po, nagbanggaan yung mga train dahil yung mga yung mga nagdadrive niyan na mga born again, biglang nag-disappear. Nag-disappear sila, di ba? Dahil kinuha na po sila ng kanilang pinagkatiwalaan na Panginoon na tagapagligtas. Ang mahal na Panginoong Hesukristo. Okay? At tayo naman po, di ba? Tayo mga believers, ni-rapture na po tayo. Habang nagkakagulot delubyo din sa lupang ibabaw na ito, ni-rapture na po tayo ni Jesus. Now, ano ang magiging first day natin sa heaven? Ang first day natin sa heaven tulad ng nasa litratong yan. Si Jesus nililid tayo. Okay? Matapos niya tayong yakapin isa-isa at kamayan at ipinakita niya yung mga butas ng kanyang kamay. Naiyak tayo, naluha tayo because we're so thankful, Panginoon. Thank you po. Dahil pinili mo ko na maborn again at makakilala sa iyo. Ayan ang sasabihin natin bawat isa. At makikita natin doon ang fulfillment o yung contentment natin na ito na fulfill na lahat. Si Jesus lang pala talagang kailangan natin. Na kay Jesus, nasa person ni Jesus, ang magsasatisfy sa atin. Wala sa ibang bagay, wala sa mga artista, wala sa mga showbiz, wala sa mga makamundong awitin. Kay Jesus lamang. I love the song, Jesus, You're All I Need by Hillsong. Whenever I hear that song, umiiyak ako. Because si Jesus lang. Tingnan niyo po ha, pinanganak ka sa mundong ibabaw, okay? Pinanganak ka dito sa mundo, lalaki ka, mahal mo mga magulang mo, yes. You really love your parents, yes. Nandun na po ako, yes. Pero one of these days, iiwanan ka nila. Dahil tatanda sila, papanaw sila. Ikaw, makakapag-asawa ka, malamang, tapos isa sa inyo ng asawa mo, pwede rin mawala ng sinong pwede mauna. At pag naiwan ka, you feel left out. Pero if you have Jesus within you, Jesus, you're all I need.
Siya ang kapuspusan ng kalahat-lahatan na pupuspos sa puso ng bawat tao. Wala na pong iba. Ang Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Jesus. Okay. Pag nandun na po tayo, ililid po niya tayo. Okay? Malamang ipapakita ni Jesus yung lawak ng langit. At syempre, yung pinaka-exciting part, dadalhin niya tayo sa ating mga mansyon. Okay, tandaan po ninyo, si Jesus, hindi po siya sakop ng time. Tandaan nyo, ang time mismo, ang oras ay creation. Time is creation, okay? So, tayo po ay nandoon na po sa langit. Perfect ang langit, perfect ang kasama natin. Sino ba yung kasama natin? Si Jesus. Okay, perfect siya. So, wala na rin po tayo sa time. Palakpakan natin ng Panginoon. Wala na rin po tayo sa time. Outside time na rin po tayo. Yan. Pero nag-comment po kasi, literal po ba raw na mansyon? Okay, doon sa nag-comment kanina, marami pong salamat, no? Literal po ba raw na mansyon ang ating makukuha kay Jesus? Yes! Bawat isa, yes! Kasya sa trillion na believers, maluwag pa nga eh. Kulang pa. Napakaluwag pa. Marami pang sobra. Hindi po sakop ng time yan. Ang isipan po natin, limitado lang po ng mundong ire, ng mundong ibabaw na ito. Ne? So, ang atin pong kaisipan, dito lang po. Kung may isip mo, limitado. Alam niyo po ba, no? May mga nagsalin po ng Bible, mga makabagong salin. Di ba sabi ni Jesus original, I will prepare a mansion for you. Alam mong ginawa ng ibang mga Bible scholars, no? Ng mga nagsalin ng Bible. Pinalitan nila ng silid o ng rooms. I will prepare rooms for you. Kasi raw baka hindi na magkasya, ang dami natin. Tingnan nyo. Kung mag-iisip ka, gamit ang isip mo, limitado ka lang, finite ka lang, hindi ka infinite, finite ka lang, abay, magkakandawindang-windang nga yan. Pati yung napaka-importanting doktrina ay parang na-blaspheme ng konti pagkat nagkaroon pa ng limit ngayon si Jesus. Wala pong limit si Jesus. Kung sinabi ni Jesus na mansyon. Okay? Period. So, bawat isa po sa atin ipapakita yung mansyon niya. At sabi ko po, wala po tayo sa time. Kaya, kung trillion po tayo mga believers, ipapakita ni Jesus sa atin yung ating mga mansyon in less than a second. Nakita na po natin yan. At magbibigay siya ng reward sa atin in less than a second lang. Lahat na po tayo nun. Nabigyan na po. Dahil hindi tayo sakop ng time. Mahirap pa paliwanag. Hindi ko rin po kayang paliwanag pero ganun po ang pinakamalapit na interpretation kung gaano ang kapangyarihan ni Jesus. You know what? Si Jesus po nung umakyat po sa langit kay bilis. Okay. Nakapanood na po ba kayo ng mga pelikula tungkol kay Jesus na yung umakyat sa langit nito? May tugtog pang gano'n. Dito siya umakyat na ganyan. Tapos natatakpan siya ng ulap. When I was a kid, it was so glorious in my sight. Parang masarap manood ng gano'n nung maliit ako, no? Siyempre parang wow. Hanggang natakpan siya ng ulap. Ang tagal, pambihira. Para siyang inakyat ng tali. Pero hindi po gano'n. Kasi anong nangyari po, tingnan po niyo doon sa Book of Acts. Napansin niyo po doon sa Book of Acts. Chapter 1 po, no? Nung si Jesus po umakyat sa langit, bigla siya nawala sa sight nila. Kling! Pumaitaas siya. Sabi ng anghel, ba't pa kayo nakatingala? Kung paano siya umakyat, ganun din siya babalik. So, si Jesus umakyat siya sa langit, physically rin siya babalik. Amen? Umakyat si Jesus sa langit ng, mabilis. Mabilis din siya babalik. Hindi siya mabagal babalik. Mabilis. In a twinkling of an eye, that's him. Mararapture tayo mabilis. Pero yung second coming, mabilis din, I believe. Kasi, umakyat siyang mabilis din siyang babalik. Makikita siya ng lahat ng mata. Yes, kasi bilang Diyos, omniscient siya, omnipresent siya, makikita siya ng lahat. Nasa Europa ka, nasa Amerika ka, makikita siya ng lahat. Pag tumingala sila, makikita nila si Jesus. Jesus is coming, that's him. Hindi na kailangan gumamit ng makikita raw dahil may internet. No, makikita siya ng lahat because He's God. He's very powerful. Ako, ganyan pong paniwala ko. Oo, maski si Dr. David Jeremiah, ganyan din po ang belief niya. And I agree with him a lot. Oo. Pag tumingala yung mga taga-China, pag tumingala yung mga taga-Amerika, pag tumingala yung mga taga-Iran, pag tumingala yung mga taga-Europe, sabay-sabay nila siyang makikita. Second coming po yan, tayo po, nandun po tayo sa likuran niya.
Okay? Hindi po tayo kasama doon kasi nasa likod na po tayo niya. Hindi tayo kasama doon sa titingala, okay? Hindi ko na sabihin. Okay. Tayo po ay nandoon sa likuran ng Panginoong Hesukristo. Tayo po yung, yes, with Him. With Him. Di ba? Jesus, doon sa rapture, Jesus get His believers. Amen? In order to get us. Doon naman sa second coming, Jesus will come again on earth with us na. Kasama niya na tayo. Yung ni-rapture niya, kasama niya nang babalik dito sa second coming. Yun pong rapture, hindi po tatapak ang mga paa ng Panginoon dito sa lupa. Nakasuspend po siya sa air. Mabilisan lang po yan. At sikreto. Wala pong makakita. Kaya magtataka nga po mga tao, magugulantang sila, nasaan na po nga ba tayo? Ni-rapture na nga po tayo ni Lord Jesus. Then after 7 years, ayun pala. Anong gagawin natin ng 7 years sa langit? Kasi mabilisan lang ibibigay yung reward. Di ba? Anong gagawin natin 7 years sa langit? Well, itong sasabihin ko sa iyo, ba't ganyan ka mag-isip? Ba't ganyan din ba ako mag-isip? Ganyan ako dati. Sa langit nga yung 7 years, katumbas na lang 1 minuto yun. Anong gagawin natin doon? Re-rewardan lang niya tayo. Pagkatapos, papakita niya yung mansion sa atin, tapos 7 years na pala, hindi natin namamalayan, babalik na tayo dito sa lupa. With Him, pupuksain niya na yung Antikristo. Kasi outside time tayo Di ba na-realize yun? Outside time tayo. Diba? So, mabilisan lang po. Yung 1,000 years, katumbas ng 1 day, then, yung isang araw, katumbas naman ng 1,000 years. So, yung 7 years na yan, ang bilis lang. Para lang tayong itinur ng Panginoon sa kalangitan. Then, right after that, sabi ni Jesus, tara na! Masyado nang mayabang yung demonyo sa baba, yung Antikristo. Tara na, pupuksain ko na siya. Amen? Amen. Yun. So, ayun po ang gagawin natin. Next time naman po, talakayin natin yung second coming niya. Okay? Thank you. And Jesus truly loves us. Maliligo na ako mainit. Thank you po.